Oo, natrigger ako. Kina and Ingrid dive again and again. 10 nakamamatay na predators. Ang mundo ng kalikasan ay tahanan ng maraming nilalang na may iba't ibang uri ng ability at kahusayan para mabuhay. Sa mga ito, mayroong mga tinuturing na deadliest predators o mga pinakamapanganib na predators na may kakayahang manghuli ng kanilang biktima ng mabilis, tiyak at walang kapantay na kalupitan. Ang mga predator na ito ay may natatanging estratehiya sa paghahunting, mabilis na reaksyon, matatalim na ngipin at iba pang pisikal na katangian na nagbibigay sa kanila ng advancement sa wild. Mula sa mga hari ng karagatan hanggang sa mga pinakamabilis na hayop sa kalupaan, narito ang 10 nakamamatay na predators na nagiging bangungot ng kanilang mga biktima at hinahangaan ng mga mananaliksik ng kalikasan dahil sa kanilang kahangahangang abilidad sa pangangaso. Kaya simulan na natin. Number 1, Great White Shark. Ang Great White Shark or scientifically known as Carcharodon carcharias ay isang sikat at makapangyarihang predator sa mga karagatan. Maaari silang lumaki hanggang 20 feet at tumimbang ng higit 2,000 kilos. Ang kanilang panga ay mayroong 300 na matatalim na serrated na ngipin na kayang makakagat ng lakas na umaabot sa 4,000 PSI na isa sa pinakamalakas na kagat sa lahat ng predators. Karaniwan silang gumagamit ng ambush predation na umaatake mula sa ilalim ng tubig gamit ang kanilang bilis na umaabot sa 40 km per hour upang mahuli ang kanilang prey. Kabilang sa kanilang diet ang mga marine mammals tulad ng seals at sea lions, gayon din ang malalaking isda tulad ng tuna. Samantala, ang kanilang kakayahan sa paghahunt ay ginagamitan nila ng kanilang mga special senses, kabilang ang electroreception na isang kakayahan na maramdaman ng electromagnetic fields ng biktima at matinding pangamoy na kaya nilang gamitin upang makaamoy ng dugo mula sa ilang kilometro ang layo. Mayroon din silang mahusay na night vision, kaya't epektibo silang manghuli kahit sa mabababang liwanag. Bagamat kilala sila sa pagiging delikado, bihira silang umatake ng tao at karamihan sa mga pag-atake ay test bites lamang, kung saan iniisip ng pating na ang tao ay isang seal. Kadalasan hindi nila tinutuloy ang pag-atake matapos ang unang pagkagat dahil hindi akma ang tao bilang pagkain. Gayunpaman, mahalaga ang kanilang papel sa marine ecosystems bilang apex predators dahil tumutulong sila sa pagpapanatili ng balance ng populasyon ng iba't ibang hayop sa dagat. Gayunpaman, ang Great White Shark ay itinuturing na isang vulnerable species ng International Union for Conservation of Nature dahil sa pagbaba ng kanilang populasyon dulot ng overfishing at pagkasira ng kanilang tirahan. Samantala, mabagal silang magparami at ang bawat pagbubuntis ay tumatagal ng hanggang 18 months na nagiging dahilan ng kanilang mabagal na pag-recover mula sa mga banta ng pangingisda at iba pang aktibidad ng tao. Dahil dito, mahalaga ang mga hakbang sa konserbasyon upang maprotektahan ang kanilang tirahan at mapanatili ang kanilang mahalagang papel sa ecosystem ng karagatan. Number 2, saltwater crocodile. Ang saltwater crocodile or scientifically known as Crocodylus porosus o estuarine crocodile ay ang pinakamalaking reptile at isa sa mga pinakamapanganib na predator sa mundo. Umaabot sa 5 to 7 meters ang kanilang haba at higit 1,000 kilograms ang bigat na kaya nitong kumagat na may puwersang 3,700 PSI na mas malakas kaysa sa pagkagat ng leon o tigre. Samantala, matatagpuan sila sa mga estuary, ilog at mga coastal areas ng Southeast Asia, Northern Australia at mga isla sa Pacific. Gayunpaman, kilala sila bilang ambush predators dahil mahusay silang magtago at umatake ng biglaan mula sa tubig. Gumagamit sila ng death roll na isang teknik na umiikot ang katawan upang durugin ng buto o lamunin ang kanilang biktima. Kabilang sa kanilang mga prey ang isda, ibon, ahas, malalaking mammals tulad ng baboy at kambing at maging ang tao. Dahil dito, madalas silang nauugnay sa mga mapanganib na insidente ng pag-atake, lalo na sa mga komunidad na malapit sa kanilang tirahan. Bukod sa kanilang pisikal na lakas at bilis sa tubig, sila rin ay kilala sa pagiging matalino at nagagamit ang kanilang talino sa paghahanap ng pagkain. Halimbawa, kaya nilang abangan ng mga hayop sa mga karaniwang tawiran ng ilog at gamitin ang kanilang camouflage ability upang hindi makita. Ang kanilang pagiging teritorial at agresibo
Lalo na kapag nararamdaman nilang nasasakupan nila ang isang lugar, ay nagdudulot din ng peligro sa tao kapag kanila itong mapuntahan. Gayunpaman bilang apex predator, mahalaga ang kanilang papel sa ecosystem sa pagkontrol ng populasyon ng mga prey species na nakakatulong sa pagpapanatili ng balanse sa kanilang habitat. Sa kabila ng kanilang banta sa mga tao, ang saltwater crocodile ay hindi itinuturing na endangered. Bagaman nasa ilalim sila ng proteksyon sa ilang rehiyon dahil sa illegal hunting at habitat loss. At ayon sa International Union for Conservation of Nature Red List, nasa least concern status sila. Subalit may mga conservation efforts na naglalayong protektahan sila at ang kanilang mga tirahan upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang populasyon. Number 3. Polar bear. Ang polar bear or scientifically known as Ursus maritimus ay isa sa mga pinakamalalaking carnivore sa lupa at itinuturing na isang napakahusay na predator sa Arctic. Bilang apex predator, sila ang nasa tuktok ng food chain at pangunahing naghahunt ng mga seal tulad ng ringed at bearded seals. Ginagamit ng polar bear ang kanilang matalas na pang-amoy para mahanap ang mga seal mula sa ilalim ng yelo o tubig. Sa kanilang paghahunting, gumagamit sila ng still hunting technique kung saan naghihintay sila malapit sa mga breeding holes ng seal at biglang umaatake kapag lumitaw ang biktima. Isa pang tactics ay ang stalking kung saan dahan-dahang lumalapit ang polar bear sa kanilang biktima bago sumalakay. Malakas at mabilis ang mga polar bear na kaya nilang tumakbo ng 40 km per hour sa lupa at lumangoy ng 10 km per hour na malaking tulong sa pag-capture ng biktima. Bukod pa rito, mayroon silang matibay na balahibo at makapal na taba na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay sa malupit na malamig na kapaligiran at tumagal sa paghihintay o paghahunt kahit limitado ang pagkain. Bilang isang pangunahing hunter, mahalaga ang polar bear sa pagpapanatili ng balanse sa Arctic marine ecosystem sapagkat sila ang nagpapanatili ng kontrol sa populasyon ng mga seal. Gayunpaman, ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng mabilis na pagkatunaw ng yelo sa kanilang tirahan na naglilimit sa kanilang kakayahan sa paghahunting at napipilitang maglakbay ng mas malayo para makahanap ng pagkain. Dahil sa pagkawala ng yelo, madalas din silang napapadpad sa mga lugar na malapit sa komunidad ng tao na nagdudulot ng panganib sa kanila. Samantala, ang global warming ay nagbabanta sa kanilang kakayahang mabuhay dahil nagiging mas mahirap para sa kanila ang maghanap ng sapat na pagkain na humahantong sa malnutrisyon o pagkamatay. Bagaman malalakas sila bilang predator, ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa mga aksyon upang protektahan ang kanilang tirahan at tugunan ang mga isyung dulot ng pagbabago ng klima. Number 4. Komodo dragon. Ang Komodo dragon o scientifically known as Varanus komodoensis ay ang pinakamalaking nabubuhay na lizard sa mundo at isa sa mga pinakamapanganib na predator sa kalikasan. Maari silang lumaki hanggang 10 feet ang haba at tumimbang ng higit 150 kilos. Samantala, kilala sila sa kanilang matatalas at naka-curve na mga ngipin na katulad ng sapating na kayang magsugat at maghiwa ng malaking bahagi ng laman ng kanilang biktima. Gayunpaman, hindi lamang sila umaasa sa kanilang pisikal na lakas. Ang kanilang kagat ay may dalang venom rin na nagdudulot ng mabilis na pagbaba ng blood pressure, malakas na pagdurugo at pag-shock na nagiging sanhi ng mabilis na kamatayan ng kanilang biktima. Bukod dito, ang kanilang mga kagat ay naglalaman ng iba't ibang uri ng bakterya na nagpapatindi ng infeksyon sa sugat kaya't ang biktima ay kadalasang namamatay. Ang Komodo dragon ay may ginagamit na style sa kanilang paghahunt na tinatawag na ambush predation, kung saan bigla silang susugod upang magbigay ng isang mabilis at malakas na kagat. Bago sundan ng pangalawang pagkagat, hinihintay muna nilang makita ang biktima na humihina ito dahil sa epekto ng kanilang venom at bakterya. Samantala, ang kanilang eating diet ay malawak at binubuo ng mga malaking hayop tulad ng baboy at minsan ay buffalo. Bukod dito, kilala rin sila bilang scavengers o kumakain ng patay na hayop. Gayunpaman, sila ay may matalas na pang-amoy at kaya nilang makadetect ng patak ng dugo o amoy ng patay na hayop mula sa ilang kilometro. Nararamdaman din nila ang vibration sa lupa na nagbibigay daan upang mabilis nilang matunto ng sugatang biktima. Sa kabila ng kanilang pagiging malalakas na predator, sila ay bihirang umatake ng tao maliban na lamang kung sila'y nagugutom o naiistorbo. Bukod pa rito, ang kanilang populasyon ay limitado sa ilang isla ng Indonesia.
kabilang ang Komodo Island, at itinuturing silang vulnerable species ng International Union for Conservation of Nature dahil sa unti-unting pagkawala ng kanilang tirahan at limitadong bilang ng pagkain. Samantala mabagal din silang magparami at bawat babae ay nangingitlog lamang ng ilang beses sa kanilang buhay, kaya't kritikal ang bawat hatchling sa survival ng species. Dahil dito mahalaga ang konserbasyon ng kanilang tirahan upang matiyak ang kanilang kaligtasan at maiwasan ang tuluyang pagkaubos ng mga Komodo dragon na may mahalagang papel sa ating ecosystem bilang mga apex predator. Number 5, hyena. Ang hyena, or scientifically known as Crocuta crocuta, ay isang kilalang carnivorous mammal na hindi lamang isang scavenger kundi isang effective deadly predator. Ito ay umaabot sa timbang na 45 to 80 kilograms at may haba na 1.2 to 1.8 meters. Gayunpaman sila ay may natatanging lakas na nagbibigay sa kanila ng kakayahang pumatay ng malalaking hayop. Samantala, ang kanilang panga ay may puwersang pagkagat na 1,100 PSI ay mas malakas pa sa ibang carnivores at kayang durugin ang mga buto ng kanilang prey. Kilala sila sa kanilang matibay na katawan at malalaking balikat na tumutulong sa kanila sa mabilis na paghabol at pagpatay ng prey. Gayunpaman, ang hyena ay matatagpuan sa Sub-Saharan Africa, partikular sa mga grassland, savanna at kagubatan, at sila'y kumakain ng iba't ibang uri ng hayop tulad ng antelope, wildebeest at maging malalaking mammals tulad ng buffalo at giraffe. Bagaman kadalasang itinuturing sila na mga scavenger, ay 60 to 90% ng kanilang pagkain ay aktwal nilang hinuhuli sa pamamagitan ng organized hunting bilang grupo o clan. Ang paghahunt ng hyena ay isang samahan na binubuo ng 10 hanggang 80 members at ang mga babae ang dominant sa kanilang grupo na nagpapakita ng isang matriarchal society. Bilang endurance hunters, hinahabol nila ang kanilang prey sa mahabang distansya hanggang mapagod ito at kapag nanghina na, sabay-sabay nilang atakihin. Ang kanilang hunting style ay karaniwang nocturnal at madalas ay aktibo sila sa gabi gamit ang kanilang malalakas na pandinig at pang-amoy para hanapin ang kanilang biktima. Dahil sa kanilang pagiging apex predator, wala silang natural na kalaban maliban sa mga malalaking carnivores tulad ng mga leon at leopard na minsan ay sinusubukang kunin ang kanilang nahuling biktima. Samantala, ang kanilang kakayahan bilang pack hunters at may matitibay na katawan ang nagiging dahilan kung bakit itinuturing silang mabagsik na predator. Matalino rin ang mga hyena at kilala sila sa kanilang advanced problem-solving skills na maaaring resulta ng kanilang complicated social structure. Gayunpaman, kilala sila sa kanilang kakaibang pagtawa na ginagamit nila bilang signal sa kanilang grupo, pati na rin ang iba pang vocalizations para sa komunikasyon. Bagaman bihira, may mga naitalang pag-atake ng hyena sa mga tao, lalo na sa gabi. At lalo na kapag sila ay nakakaramdam ng pagkagutom o nakikita nila ang tao bilang isang banta sa kanilang teritoryo. Sa kabila ng kanilang pagiging delikado, ang spotted hyena ay kasalukuyang nasa least concern status ayon sa International Union for Conservation of Nature Red List. Bagaman ang ilang uri ng hyena tulad ng brown at striped hyena ay vulnerable dahil sa habitat loss at paghahunting. Gayunpaman, ang hyena sa kabila ng kanilang reputasyon bilang scavengers ay isang tunay na mabagsik at effective predator na may malalim na ugnayan sa kanilang kapaligiran bilang tagapangalaga ng balanse sa ecosystem. Number 6, orca or killer whale. Ang killer whale, or scientifically known as Orcanus orca o orca, ay isa sa pinakapambihirang predators sa karagatan. Kilala sa kanilang katalinuhan, bilis at organized na pamamaraan ng paghahunt. Bilang isang apex predator, wala silang natural na kaaway at sila ay nasa tuktok ng food chain. Sila ay mga carnivore na may malawak na food diet, kumakain ng mga isda, seal, sea lions, seabirds at maging mga balyena. Sila ay specialist sa kanilang partikular na biktima, depende sa kanilang uri at lokasyon. Halimbawa, ang mga resident killer whales ay mahilig sa isda, lalo na sa salmon, habang ang mga transient killer whales ay mas madalas manghuli ng marine mammals. Samantala, kilala ang mga orca sa kanilang matalino at organisadong pamamaraan ng paghahunting. Gayunpaman, ang mga pod o grupo ng orcas ay nagtutulungan upang lituhin at corner in ang biktima.
Isa sa kanilang mga sikat na diskarte ay ang wave washing, kung saan lumikha sila ng malalaking alon upang itulak ang mga seal o penguin mula sa yelo papunta sa tubig, kung saan mas madali silang hulihin. Ang kanilang advanced echolocation ay nagbibigay daan upang mahanap ang prey kahit sa malalalim at madilim na bahagi ng karagatan, na ginagawa silang napakahusay na hunter sa anumang oras. Kilala sila na kayang tumunog ng echolocation signals na nagbabounce pabalik bilang echoes upang malaman ang posisyon, laki at bilis ng prey. Dahil dito matagumpay silang nakakakuha ng biktima kahit na hindi ito nakikita. Bilang mga malalakas na hunter, ang orcas ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse sa marine ecosystem sa pamamagitan ng pagkontrol sa populasyon ng kanilang mga biktima o prey. Gayunpaman, nahaharap din sila sa mga panganib tulad ng pagkasira ng kanilang tirahan dahil sa polusyon at pagbabago ng klima na maaring makaapekto sa kanilang food supply. Ang bioaccumulation ng toxic chemicals tulad ng polychlorinated biphenyls ay isa ring malaking banta sa kanilang kalusugan at reproductive system. Bagaman sila ay mga makapangyarihang hunter, kailangan ding harapin ng mga ito ang mga epekto ng mga pagbabago sa kanilang kapaligiran. Sa kabila ng mga hamon na ito, ang killer whale ay nananatiling isa sa pinaka-epektibo at deadly predator sa dagat na may taglay na mataas na kakayahan sa pakikipagtulungan at matalinong paghahunt na itinuturing silang isa sa mga pinakakahangahangang hayop sa dagat. Number 7. African Lion. Ang African lion, or scientifically known as Panthera leo, ay isa sa pinakamalaking carnivores at kinikilala bilang isang napakahusay na predator sa kalikasan. Ang mga lalaking lion ay maaaring tumimbang ng hanggang 250 kilos at tumabot ng 8 feet ang haba, na may makapal na mane na nagsisilbing proteksyon sa pakikipaglaban at simbolo ng domination. Ang kanilang jaw na may 650 PSI na puwersa ay sapat na upang mapatay ang malalaking hayop. Ang mga lion ay natatangi dahil sa kanilang social hunting behavior. Ang mga babae na mas marami sa pangkat ng mga lion ay nagtutulungan upang mag-hunt ng mga malalaking hayop gaya ng wildebeest, zebra at buffalo. Sa kabila ng kanilang lakas, nagtatagumpay lamang sila ng 20 to 30% sa kanilang mga paghahunt na kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng ambush predation. Sa diskarte na ito, tahimik silang nagtatago sa mga damuhan at dahan-dahang lumalapit sa biktima bago bigla ang aatake. Ginagamit nila ang kanilang speed na umaabot ng hanggang 50 miles per hour sa maikling distansya lamang upang habulin ang kanilang prey. Samantala, ang kanilang matatalim na pandama tulad ng night vision at malakas na pangamoy ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang mag-hunt kahit sa gabi. Sa isang tinatawag na pride na binubuo ng mga lionesses at ilang lalaking lion, nagtutulungan sila hindi lamang sa paghahunting kundi pati sa pangangalaga sa kanilang mga anak at pagprotekta sa kanilang teritoryo. Ang mga lalaki ay lumalaban upang ipagtanggol ang pride o sakupin ng ibang grupo. Bagamat bihirang umatake ng tao, may mga kaso ng man-eating lions kapag nagugutom o nawawalan ng biktima. Sa ngayon, ang African lion ay itinuturing na vulnerable ng International Union for Conservation of Nature dahil sa pagbaba ng populasyon dulot ng habitat loss, illegal hunting at pangangailangan sa mga conservation efforts. Sa kabila ng kanilang reputasyon bilang malalakas na predator, ang kanilang kaligtasan ay nasa panganib rin, kung kaya't mahalaga ang mga hakbang sa proteksyon upang matiyak ang kanilang papel bilang mga pangunahing predator at ang kanilang lugar sa ecosystem ng Africa. Number 8. Wolf. Ang wolf, or scientifically known as Canis lupus o lobo, ay isang kilalang apex predator na may mahalagang papel sa ecosystem dahil sa kanilang kakayahang manghuli ng malalaking hayop at kontrolin ang populasyon ng prey species. Karaniwang may timbang ito na 30 hanggang 80 kilograms. Ang mga wolf ay may matibay na pangangatawan na may malalakas na binti, matatalim na ngipin at panganakayang pumutol ng laman at buto. Samantala, meron silang matatalim na pandama, lalo na ang kanilang pangamoy at pandinig na kanilang ginagamit sa pagtunton ng prey kahit malayo pa ito. Gayunpaman, matatagpuan ang mga wolf sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Europe, Asia at North America, at ang kanilang mga prey ay binubuo ng malalaking herbivores tulad ng elk deer, moose at caribou, pati na rin ang mas maliliit na hayop tulad ng mga rodents at ibon kapag wala na silang mahuling malalaking hayop. Ang mga wolf ay kilala bilang pack hunters
na nangangahulugang nagkakaisa silang manghuli bilang isang organisadong grupo o pack na binubuo ng 6 hanggang 12 na miyembro. Ang pagtutulungan na ito ang nagpapahintulot sa kanila na manghuli ng mas malalaking hayop na hindi kayang hulihin ng isang solitaryong lobo. Gayunpaman bilang endurance hunters, hinahabol nila ang kanilang prey sa mahabang distansya hanggang sa mapagod ito bago sila sama-samang umatake sa mga mahihinang bahagi ng biktima gaya ng leeg at tiyan. Bukod sa kanilang pisikal na lakas, ang mga wolf ay kilala rin sa kanilang talino gamit ang mga masalimuot na plano at strategies sa paghahunt. Mahusay din silang makipagkomunikasyon gamit ang howling at iba't ibang vocalizations na mahalaga sa kanilang social structure at pangangasiwa ng teritoryo. Ang kanilang samahan ay pinamumunuan ng isang alpha pair at ang hierarchy na ito ay tumutulong sa pag-organisa ng pack sa mga gawain tulad ng hunting at proteksyon. Bagaman kadalasang iniiwasan ng mga wolf ang tao, may mga bihirang insidente ng pag-atake, karaniwang dahil sa hindi makahuli ng natural na prey o pagkasira ng kanilang habitat. Sa kabila ng kanilang pagiging mabagsik, ang mga wolf, lalo na ang gray wolf, ay itinuturing na least concern ayon sa International Union for Conservation of Nature Red List. Subalit ang ilang subspecies tulad ng Mexican wolf ay endangered. Sa makatuwid, ang kanilang adaptability at teamwork ay nagbibigay sa kanila ng advantage bilang mga deadly predators na may napakahalagang kontribusyon sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Number 9. Black Mamba. Ang Black Mamba, or scientifically known as Dendroaspis polylepis, ay isa sa mga pinaka-nakamamatay at pinakamabilis na ahas sa buong mundo na matatagpuan sa Sub-Saharan Africa. Ang kulay ng kanilang balat ay kadalasang olive o grayish-brown, ngunit nakuha nila ang kanilang pangalan mula sa itim na loob ng kanilang bibig na ipinapakita nila kapag nasa kanilang defensive position. Ang Black Mamba ay kilala sa kanilang kakaibang bilis na umaabot ng hanggang 20 km per hour, kung kaya't itinuturing silang isa sa pinakamabilis na ahas sa lupa. Bilang isang apex predator, wala silang natural na kaaway at kumakain sila ng iba't ibang hayop, kabilang ang mga maliit na mammal tulad ng rodents, ibon at minsan ay maliliit na antelope. Ang kanilang pagiging effective predator ay nakasalalay hindi lamang sa kanilang bilis, kundi pati na rin sa kanilang napakalakas na kamandag o venom. Ang kanilang venom ay neurotoxic at cardiotoxic na nagdudulot ng paralysis at mabilis na pagkamatay sa kanilang mga biktima. Kapag umatake sila, kadalasan ay nagbibigay sila ng sunod-sunod na pagkagat at nag-i-inject ng malaking dami ng venom sa kanilang prey na maaring pumatay sa loob ng 20 minutes hanggang ilang oras kung walang agaran na lunas. Kadalasan ang kanilang biktima ay namamatay bago pa man ito makalayo, kaya maaari nilang balikan ito at kainin nang hindi kinakailangang habulin. Bagaman kilala ang Black Mamba sa pagiging agresibo at mabilis dumepensa, hindi sila karaniwang umaatake ng tao maliban na lamang kung pakiramdam nila ay nanganganib sila. Samantala sila ay diurnal na nangangahulugang aktibo sila sa araw sa paghahanap ng pagkain at kadalasang naninirahan sa mabatong mga rehiyon, savannas at mga open woodlands kung saan sila nakakahanap ng butas o maliit na kuweba para magtago. Sa kabila ng kanilang reputasyon bilang isa sa mga pinaka-nakamamatay na hayop, ang Black Mamba ay may mahalagang papel sa ecosystem sapagkat sila ay tumutulong sa pagkontrol ng populasyon ng mga maliliit na hayop tulad ng mga rodents na maaring magdulot ng imbalance kung walang mga natural predators. Subalit dahil sa patuloy na pagkasira ng kanilang tirahan at pagdating ng mga tao sa kanilang teritoryo, dumadami ang mga insidente ng pag-atake ng Black Mamba na maaring maging fatal kung walang sapat na antivenom. Sa kabila ng kanilang delikadong katangian, mahalaga ang Black Mamba sa pagpapanatili ng balanse sa natural na ecosystem ng kanilang nasasakupan. Number 10. Box Jellyfish. Ang box jellyfish, or scientifically known as Chironex fleckeri, nakilala bilang isa sa mga pinaka-nakamamatay na nilalang sa karagatan, ay matatagpuan sa mga tropical na rehiyon ng Indo-Pacific, lalo na sa mga baybayin ng Australia. Sila ay may natatanging hugis ng katawan na kahawig ng isang kahon, kung kaya't dito nakuha ang kanilang pangalan. Ang kanilang mga tentacles na umaabot ng hanggang 3 meters ang haba ay naglalaman ng libo-libong nematocysts na naglalabas ng napakalakas na venom na may kakayahang magdulot ng matinding sakit, paralysis at maging kamatayan.
Ang venom na ito ay napakabilis ng epekto na maaaring pumatay ng isang tao sa loob lamang ng 2 to 5 minutes sa pamamagitan ng cardiac arrest o respiratory failure. Gayunpaman, kilala ang box jellyfish bilang aktibong predator. Sila ay may kakayahang maglangoy at sundan ng kanilang biktima gamit ang kanilang tentacles upang mabilis na maparalisa at mapatay ang maliliit na isda at crustaceans na bahagi ng kanilang food diet. Bukod sa kanilang venomous tentacles, ang box jellyfish ay may 24 eyes na nagbibigay sa kanila ng ability na makita ang liwanag at anino na tumutulong sa paghahanap ng biktima at pag-iwas sa mga hadlang sa tubig. Bagamat hindi aktibong umaatake ng tao, maraming insidente ng box jellyfish stings ang naitala na nagdulot ng daan-daang pagkamatay kada taon, lalo na sa mga lugar kung saan madalas silang matagpuan. Samantala, ang mga tao ay kadalasang tinatamaan ng kanilang tentacles kapag sila ay hindi sinasadyang lumangoy malapit sa mga jellyfish, at kahit isang simpleng kontak lamang sa mga ito ay maaaring magdulot ng matinding reaksyon. Ang mga sting na ito ay nagdudulot ng hindi lamang labis na sakit, kundi pati na rin ng permanenteng peklat o pinsala sa balat. Sa kabila ng kanilang reputasyon bilang mga mapanganib na predator, ang box jellyfish ay may mahalagang papel sa marine ecosystem bilang taga-kontrol ng populasyon ng mga maliliit na isda at crustaceans. Sa ngayon, hindi sila itinuturing na endangered, ngunit mahalaga ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at pag-iingat upang maiwasan ang mga trahedya sa mga lugar na sakop ng kanilang tirahan. Ang kanilang kakayahan bilang mga aktibong predator, kasama ang kanilang malalakas na tentacles at nakamamatay na venom, ay naglalagay sa kanila bilang isa sa mga pinaka-deadly na predator sa dagat.